Ang ganda ng alabang, iha. Dito, ang kasuotan ay parang unang pangungusap. Dapat nag-iiwan ng impresyon. Narinig ni Serena ang bawat salita ni Doña Mercedes na nakaupo sa dulo ng mahabang mesa. Ang malamig na tinig ay tila lumilipad sa buong silid kainan. Kahit pa ito ay sinabi ng mahinhin. Ang tingin ng ginang ay bumaba mula sa kanyang mukha, dumaan sa kanyang simpleng puting bestida, at nagtapos sa kanyang sapatos na walang tatak. Ito ang unang beses na nakita niya ang pamilya ni Rafael, at ito ang kanilang pagtanggap. Ramdam ni Serena ang pag-init ng kanyang pisngi, hindi dahil sa kahihiyan, kundi sa inis. Isang mapaklang na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Kung alam lang nila, ang bestidang yon ay gawa sa pinakamainam na tela ng Pilipinas, disenyo ng isang sikat na local artist na siya mismo ang sumuporta. Pero sa mga mata ng mga Dominguez, ito ay pangkaraniwan. Pinasadahan niya ng tingin si Rafael na nakaupo sa tabi niya. Ngumiti lang ito ng pilit at mabilis na nagpalit ng paksa. Nagtanong tungkol sa presyo ng kape sa merkado. Walang pagtatanggol, walang pagsang-ayon sa kanya, ni hindi man lang pagtaas ng kilay, para bang hindi nito narinig ang paghamak sa kanyang sinisinta. Isang maliit na kurot ng kirot ang kumalat sa kanyang dibdib. Hindi ito ang unang pagkakataon. Naalala niya ang kanyang lolo Celso, isang mangingisda sa Cebu na nagpalaki sa kanya. Serena, ang dignidad ng isang tao ay hindi nakikita sa kanyang suot o sa kapal ng kanyang pitaka, nasa puso at sa paraan ng kanyang pakikitungo sa kapwa. Huwag na huwag kang magpapadaig sa panlabas na anyo. Napakasakit tanggapin na ang lalaking mahal niya ay tila nakalimot sa pinakamahalagang aral na yon. Ang bawat sandali ng katahimikan ni Rafael ay tila isang patak ng lason sa kanyang pag-asa. Pinilit niyang ngumiti, nagkunwaring hindi tinablan ng mga salita. Maraming salamat po, Doña Mercedes. Mas gusto ko po ang komportable at simple. May bahid ng paghamon ng kanyang boses, ngunit nanatiling kalmado. Tumango lang si Doña Mercedes, ngunit ang mga mata nito ay nanatiling matalim. Sa kabilang dulo ng mesa, si Sofia, ang bunsong kapatid ni Rafael, na tila kakaiba sa pamilya, ay ngumiti sa kanya. Bagay nga po sa inyo, Sari. Modern at elegant. Ginagamit nito ang palayaw na sari na ginagamit niya sa opisina bilang kanyang cover name. Bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Serena. Hindi lahat ng Dominguez ay pare-pareho. May kaunting pag-asa, ngunit ang pag-asang iyon ay manipis, tulad ng tela ng kanyang suot na tila naghihintay lang na mapunit. Nang matapos ang hapunan, habang nagpapaalam na ang mga bisita, hinila ni Rafael si Serena sa isang sulok, malayo sa pandinig ng ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghingi ng tawad, ngunit ang kanyang mga labi ay nagbigkas ng mga salitang nagpapakita ng kanyang kahinaan. Pasensya ka na kay mama, mahal. Ganoon lang talaga siya. Gusto ko lang na maging maayos ang lahat. Alam mo naman, para sa kinabukasan natin. Ngunit sa mga salitang iyon, hindi naramdaman ni Serena ang pag-ibig, kundi ang takot ni Rafael. Takot sa ina. Takot na sumalungat. Takot na panindigan siya. Ang ipinangako nitong pagtatanggol ay hindi nangyari. Muling bumalik ang kurot sa kanyang dibdib. Ngayon ay mas masakit na. Ang tunog ng high heels ni Serena Villaverde ay nagtutunog sa marble floor ng Marisuno Innovations. Ang kanyang navy blue power suit ay nagbibigay sa kanya ng awtoridad na hindi mapagkakaila. Sa conference room, nakikinig sa kanya ang mga pinakamatalinong tao sa industriya. Bawat isa ay may paggalang at takot sa kanyang mga mata. Gusto kong makita ang revised projections sa loob ng 24 oras. Hindi tayo pwedeng magkaroon ng ganitong margin of error. Utos niya, ang kanyang boses ay matatag at walang pag-aalinlangan. At kung hindi nyo kayang gawin, maghanap tayo ng iba na kayang gawin. Walang umimik. Ang CEO ng Marisuno ay hindi nagpapatawad sa kapalpakan. Ito ang Serena
na kinatatakutan at hinahangaan ng lahat. Ngunit pagsapit ng gabi, nagbabago ang lahat. Ang high heels ay napalitan ng flat shoes. Ang power suit ay naging simpleng pantalon at t-shirt. Bumalik siya sa kondo na inuupahan niya. Malayo sa mansyon ng mga Dominguez, malayo sa imahe ng Serena Villaverde. Ngayon, siya si Sari, ang kasintahan ni Rafael Dominguez na kailangan lang ng pagmamahal at paggalang. Napabuntong hininga siya habang inihahanda ang hapunan. Sariwang isda at pinakbet. Paborito ni Lolo Celso. Iyon ang kanyang paraan para manatiling nakakonekta sa kanyang pinagmulan, sa mga pangako. Nagring ang kanyang cellphone. Si Enzo, sigurado ka pa ba sa ginagawa mo, Serena? Ang tanong ni Enzo mula sa kabilang linya, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Halos 2 buwan ka nang nagpapanggap. Hindi ka ba napapagod? Kailangan kong gawin ito, Enzo. Sagot niya, habang hinihiwa ang kamatis. Kailangan kong malaman kung totoo ang pagmamahal ni Rafael. Kung handa ba siyang ipagtanggol ako sa harap ng pamilya niya. Kung mas mahalaga ba sa kanya ang dignidad ko kaysa sa status nila. Pero gaano katagal ka magtitiis na apihin ka? May bahid ng galit sa tinig ni Enzo. Narinig ko ang nangyari kagabi. Rafael should have stood up for you. Alam ko, mahina niyang sagot. Pero bibigyan ko pa siya ng huling pagkakataon. Kung hindi, Enzo, tapos na talaga. Hindi ako magtatagal sa isang relasyon na walang respeto. Narinig niya ang mahabang buntong hininga ni Enzo. Sige, basta nandito lang ako, Serena. Ano man ang mangyari. Pagkatapos ng tawag, pakiramdam ni Serena ay nabunutan siya ng tinik, ngunit mayroon pa ring matinding kirot sa puso. Si Enzo ang kanyang sandalan, ang kaibigan na nakakaunawa sa kanyang bawat desisyon, kahit gaano pa ito kahirap. Maya-maya, may kumatok sa pintuan. Si Rafael. May dala itong isang kahon na may tatak ng mamahaling alahas. Mahal, pasensya na talaga kagabi, sabi nito. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Gusto kong bumawi. Tingnan mo ito. Inabot nito ang kahon. Sa loob ay isang kumikinang na kwintas na may perlas. Tiningnan ni Serena ang kwintas. Pagkatapos ay ang mukha ni Rafael. Hindi ito ang hinahanap niya. Hindi ito ang magpapawis sa kirot. Rafael, simula niya, hindi ko kailangan ng mamahaling kwintas. Ang kailangan ko ay proteksyon. Ang kailangan ko ay panindigan mo ako. Kahit minsan lang, napayo ko si Rafael. Pero, hindi ko lang masaway si Mama. Alam mo naman si Mama. Isang tawag ang dumating sa cellphone ni Rafael. Agad nitong sinagot. Mula sa kabilang linya, malakas ang boses ni Doña Mercedes, sapat para marinig ni Serena. Rafael, pinlano ko na ang engagement party niyo. Isang engrandeng selebrasyon. Gusto ko ito na ang magiging pinakamagandang party sa Alabang. Hindi pwedeng hindi kasali ang kaibigan mo di dyan. Ito na ang huling pagkakataon na magsasaya tayo bago ang kasal. Nagkatinginan sina Rafael at Serena. Ang huling salita ni Doña Mercedes, kasal, ay tila may malalim na ibig sabihin. Isang nangiti ang sumilay sa labi ni Rafael, isang nangiti na may pag-asa. Ngunit sa puso ni Serena, tila may tumunog na alarma. Alam niyang hindi ito isang simpleng selebrasyon. Ito ay isang paanyaya sa isang laban, isang laro ng kapangyarihan kung saan siya ang magiging target. Mama, sobra na yata kayo kay Serena. Mahinang usal ni Rafael. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Nakatayo siya sa harap ng ina na nakaupo sa kanyang engrandeng upuan. Ang mga mata ay matalim na nakatingin sa kanya. Ang init sa kwarto ay tila lalong nagpapataas ng tensyon. Nagtaas ng kilay si Doña Mercedes. Sobra? Rafael, kailan ka pa naging sensitibo sa mga bagay na hindi naman mahalaga? Ginagawa ko ito para sa'yo, para sa kinabukasan ng pamilya natin. Gusto mo bang pulutin tayo sa kalsada? Napapikit si Rafael. Ang bawat salita ng ina ay tila suntok sa kanyang sikmura. Hindi niya pwedeng sabihin kay Serena o kahit kanino
na ang kanilang marangyang pamumuhay ay nakatayo sa isang pundasyong gawa sa buhangin. Ang Dominguez Group, ang kumpanyang ipinagmamalaki ng kanyang ama, ay unti-unting nalulugi. Ang tanging pag-asa nila ay ang partnership sa Maris Uno Innovations, ang pinakamalaking tech company sa bansa. Isang partnership na nagkakahalaga ng 60 bilyong piso. Isang partnership na pinangungunahan na ni Sari, ang kasintahan na niya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Rafael. Irony. Ang babaeng minamaliit ng kanyang ina ay ang posibleng tanging pag-asa nila. Kung alam lang nila, kung alam lang ng ina na si Sari ay isa sa mga pinuno ng Maris Uno, hindi lang isang simpleng project manager, pero hindi niya pwedeng sabihin, kailangan niyang maghintay hanggang sa makapirma sila ng kontrata. Kailangan niyang tiisin ang bawat pang-aalipusta ng ina kay Serena. Kahit masakit, naalala niya ang unang beses niyang nakita si Serena. Hindi ito sa isang engranding ballroom o sa isang charity event na puno ng mga socialite. Nakita niya ito sa isang coffee shop, nakaupo lang, nagbabasa ng libro. Ang simpleng nangiti ay nagbibigay ng liwanag sa buong lugar. Naakit siya hindi sa kayamanan o pangalan nito, kundi sa talino at kakaibang karisma nito. Ito ang unang babae na nagparamdam sa kanya ng tunay na pagmamahal, malayo sa mga pilit na ngiti at pekeng interes ng mga babaeng gusto lang ang kanyang apelyido. Pero ang pag-ibig na iyon ay tila napipiga sa pagitan ng responsibilidad niya sa pamilya at sa takot niyang mawala ang lahat. Ang kanyang telepono ay tumunog. Isang alerto mula sa accounting department. Overdue payments, 100 MPHP, na manhid ang kanyang pakiramdam. Paano niya ipagtatanggol si Serena kung ang sarili niyang mundo ay nasa bingit ng pagbagsak? Rafael, malalim ang tinig ni Doña Mercedes, ibinalik siya sa kasalukuyan. Ang engagement party na ito ang magiging senyales sa lahat na matatag pa rin tayo, na hindi tayo mahina. Kaya dapat maging perpekto ang lahat. At ikaw, siguraduhin mong hindi ka magkakamali. Tumango si Rafael, ang kanyang ulo ay nakayuko. Opo, Mama. Lumabas siya ng mansyon. Ang pakiramdam ay tila isang preso. Isang gintong hawla. Alam niyang nasasaktan si Serena sa bawat pagkakataon na hindi niya ito pinapanigan. Alam niyang nawawalan ito ng tiwala sa kanya. Pero ano ang magagawa niya? Kung ipagtatanggol niya si Serena ngayon, baka mawala sa kanila ang Maris Uno deal. At kung mawala iyon, tapos na sila. Nagmaneho siya patungo sa kondo ni Serena. Kailangan niyang suyuin ito. Kailangan niyang iparamdam na mahal pa rin niya ito kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon. Pagdating doon, nakita niya si Serena na nagdidilig ng mga halaman sa balkonahe. Ang simpleng gawain ay tila nagbigay ng kapayapaan sa kanyang puso. Lumapit siya kay Serena, hinawakan ang kamay nito. Malamig ang mga daliri nito. Mahal, pasensya na ulit, sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng sinseridad. Alam kong nahihirapan ka, pero maniwala ka, gagawin ko ang lahat. Sa engagement party, ipapakita ko sa kanilang lahat kung gaano kita kamahal. Ipagtatanggol kita, pangako. Tumingin si Serena sa kanya. Ang kanyang mga mata ay tila nagbabasa sa bawat hibla ng kanyang kaluluwa. Walang emosyon, walang galit, walang saya. Isang blangkong tingin na tila mas malalim pa sa anumang salita. Ngunit sa huli, tumango ito. Isang malaking hininga ng kaluwagan ang pinakawalan ni Rafael. Nagtagumpay siya. Naniwala pa rin si Serena sa kanya. Ngayon, kailangan niya lang tiyakin na sa gabing iyon magiging isang tunay na lalaki siya. Ang problema, hindi niya alam kung paano. Nanginginig ang kamay ni Doña Mercedes habang hawak ang telepono. Ang boses sa kabilang linya ay malamig at puno ng pagbabanta. Doña Mercedes, huwag niyo kaming paghintayin. Ang utang niyo
ay 5 buwan ng overdue. Hindi kami bangko ng kawanggawa. Maghintay kayo. Halos pasigaw na sagot niya. Ngunit pinilit niyang kalmahin ang kanyang boses. Malapit na. May malaking kontrata kaming inaasahan. Marisuno Innovations. Sa sandaling pumirma kami, babayaran ko kayo ng buo, pati na ang interes. Naputo lang tawag. Ibinalibag ni Doña Mercedes ang telepono sa gilid. Ang dating matatag na pundasyon ng pamilya Dominguez ay gumuguho. Ang mga ari-arian ay nakasanla na. Ang mga negosyo ay nalulugi. Ang kanilang pangalan, ang kanilang prestihiyo ay nakasalalay sa isang kontrata. Isang kontrata na nagkakahalaga ng 70 bilyong piso. At ang lahat ay nakasalalay sa isang batang babae na, sa kanyang paningin, ay walang pinag-aralan at walang kwenta. Si Sari, ang kasintahan ni Rafael, ang project manager ng Marisuno. Paano nangyari na ang tadhana ng kanilang pamilya ay nasa kamay ng isang babaeng walang pinagmulan, na tila walang ideya sa totoong mundo ng alta sosyedad? Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang bibig. Kailangan niyang tiisin ang presensya nito, ang pagmumukha nito, ang pangkaraniwan nitong pagkatao, hanggang sa pumirma ang Marisuno sa kontrata. Pagkatapos niyon, mawawala ito sa buhay nila. Naglakad siya patungo sa bintana ng kanyang silid, tinatanaw ang malawak na hardin. Mula rito, ang lahat ay tila perpekto. Ang mga kumikinang na chandelier, ang mga mamahaling antigong kasangkapan, ang mga hardin na maingat na inalagaan. Lahat ng ito ay maaaring mawala sa isang iglap. Hindi niya hahayaan. Tinawag niya ang kanyang personal assistant, si Manang Josie. Josie, ano na ang status ng engagement party ni Rafael at Sari? Maayos na po ang lahat, Doña Mercedes. Ang mga bisita ay nakumpirma na. Ang catering ay nakapili na ng menu. Ang bulaklak na gusto ninyo ay naihatid na. Sagot ni Manang Josie, mabilis at profesional. Mabuti, may isa pa akong pakiusap. Sabi ni Doña Mercedes, ang kanyang mga mata ay nanliliit. Siguraduhin mong may inihandang puting bestida para kay Sari, isang simpleng disenyo, at ang gagamiting alak sa toast. Gusto ko ang Chateau Margaux 2005, ang pinakamahal at ang pinakamadaling mag-iwan ng mantsa. Nagulat si Manang Josie, ngunit sanay na ito sa kakaibang utos ng kanyang amo. Masusunod po, Doña Mercedes. At isa pa, dagdag ni Doña Mercedes habang pinagmamasdan ang kanyang reflection sa salamin. Gusto kong siguraduhin na ang upuan ni Sari ay hindi masyadong malapit sa akin at hindi rin masyadong malapit kay Rafael. Isang posisyon na sapat lang para makita ng lahat, ngunit hindi gaanong mahalaga. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Doña Mercedes. Ang engagement party na ito ay hindi lamang para ipagdiwang ang pag-ibig. Ito ay magiging isang yugto kung saan ipapakita niya ang kanyang kapangyarihan. Isang yugto kung saan ipapamukha niya kay Sari ang kanyang lugar. Pagkatapos mapirmahan ang kontrata, mawawala ka na sa buhay namin. Babae ka. Sisiguraduhin kong hindi ka na makakatapak pa sa alabang. Bulong niya sa sarili. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon, ngunit sa ilalim niyon ay matindi ang takot. Ngayong gabi, magsisimula ang laro. At siya, si Doña Mercedes, ang magiging reyna. Handang gawin ang lahat para sa kanyang imperyo, kahit pa ang kapalit ay ang dangal ng ibang tao. Ang mansyon ng mga Dominguez ay kumikinang sa ilaw ng libu-libong kristal. Ang bawat sulok ay puno ng mamahaling bulaklak, at ang bawat bisita ay nakasuot ng pinakamaiinam na kasuotan. Isang engrandeng selebrasyon, isang pagpapakita ng yaman at kapangyarihan. Ngunit para kay Serena, na nakasuot ng simpleng puting bestida na inihanda ng mga Dominguez, isang puti na tila sinadya upang lalong ipamukha ang kanyang pagiging walang kulay. Ito ay isang pagpapakita ng pagpapaimbabaw. Nakatayo siya sa isang sulok, nakikinig sa mga bulungan. Sino ba iyan? Ang kasintahan ni Rafael,
Bakit ang simple ng suot? Siguro, pinili lang ni Rafael para maging rebelde. Ang bawat salita ay tila maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang balat. Hinahanap niya si Rafael, ang lalaking nangako na ipagtatanggol siya, ang lalaking nangako na ipapakita sa lahat kung gaano nito siya kamahal. Nakita niya ito sa kabilang dulo ng silid, abala sa pakikipag-usap sa isang grupo ng mga businessman, nakangiti, tila walang pakialam sa kanyang presensya. Isang matalim na tingin mula kay Doña Mercedes ang sumalubong sa kanya. Tila senyales ito. Umalis ka sa sulok na yan, babae. Meron tayong engagement party. Pinilit ni Serena na lumapit sa mesa kung saan siya inilagay. Sa pinakadulo, malayo sa mga pangunahing bisita, halos nakatago sa likod ng isang malaking flower arrangement. Ngunit nandoon si Sofia, ang bunsong kapatid ni Rafael, nang ngumiti sa kanya. Isang maliit na ginhawa. Ang champagne glasses ay tumunog. Oras na para sa toast. Tumayo si Doña Mercedes. Ang kanyang muka ay may ngiting tagumpay. Nais kong ipagdiwang ang pag-ibig ni na Rafael at Sari. Sana'y maging inspirasyon sila sa ating lahat. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig. Tumingin si Serena kay Rafael naghihintay. May bahid pa rin ng pag-asa sa kanyang puso. Ngayon na ang pagkakataon. Ngayon na ang oras para tuparin nito ang pangako. Ngunit bago pa man makapagsalita si Rafael, isang aksidente ang nangyari. Habang naglalakad si Doña Mercedes malapit sa kanya, biglang natapon ang hawak nitong baso ng Chateau Margaux 2005, ang pinakamahal at pinakamadaling mag-iwan ng mantsa. Diretso sa kanyang puting bestida, ang pulang alak ay mabilis na kumalat, tila dugo na bumaba sa kanyang suot. Nagkaroon ng bulungan sa buong silid. Narinig niya ang mga nagbubulungan, ang mga tawanan. At pagkatapos, ang boses ni Doña Mercedes, malakas at malinaw, para marinig ng lahat. Naku, pasensya ka na, Sari. Napaka-clumsy ko talaga. Pero ganoon talaga. Ang isang ordinaryong babae, ay hindi kailanman magiging karapat-dapat sa isang Dominguez. Hindi ka nababagay sa ganitong uri ng pamumuhay. Napako ang lahat ng tingin kay Serena. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang init ng dugo ay umakyat sa kanyang ulo, ngunit hindi siya nagsalita. Muli, tumingin siya kay Rafael. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa, puno ng sakit at pagtataksil. Naghihintay, nag-aabang sa pagtatanggol na ipinangako nito. Ngunit si Rafael ay nakayuko lang. Hindi niya magawang tumingin sa mga mata ni Serena. Walang salita ang lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang katahimikan ay mas masakit pa sa bawat salita ng pang-aalipusta ni Doña Mercedes. Sa sandaling iyon, tila may namatay sa loob ni Serena. Ang kanyang pag-asa, ang kanyang paniniwala sa pag-ibig ni Rafael, ang kanyang pagtitiwala. Lahat ay gumuho. Ang kanyang puso ay nabasag, hindi sa sakit, kundi sa isang matinding kabiguan. Ang mapaklang ngiti na kanina ay nasa kanyang labi ay nawala, napalitan ng isang blankong ekspresyon. Hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw. Ang tanging ginawa niya ay tumingin ng diretso sa mga mata ni Doña Mercedes na may ngiting tagumpay. Pagkatapos, nilingon niya si Rafael na nanatiling nakayuko. Isang malamig at walang emosyon na tingin. Dahan-dahan, sa harap ng lahat ng bisita, tumalikod si Serena. Ang mantsa ng alak sa kanyang puting bestida ay tila isang pulang bandila ng pagkatalo. Ngunit sa bawat hakbang niya palayo, ang bawat piraso ng kanyang basag na puso ay tila nagiging bakal. Ang pag-asa ay namatay. At sa kanyang pagkamatay, may bagong nabuo. Isang matinding determinasyon. Ang air conditioning sa kotse ay bukas sa pinakamataas na setting, ngunit pakiramdam ni Serena ay nasusunog pa rin siya. Ang mantsa ng pulang alak sa kanyang bestida ay tila nagliliyab, isang paalala ng bawat salita at bawat katahimikan. Nakaupo lang siya,
Nakatingin sa labas ng bintana, ang mga ilaw ng syudad ay lumalabo sa kanyang paningin. Hindi siya umiyak. Hindi na. Ang luha ay nauubos kasama ng pag-asa. Ang sakit na naramdaman niya sa mansyon ay unti-unting napalitan ng isang malamig na kapayarihan. Ang pagkabigo kay Rafael ay nagbigay daan sa isang matinding determinasyon. Tama si Lolo Celso. Ang dignidad ay hindi nabibili. At ang pagmamahal na walang respeto ay hindi pagmamahal. Nang makarating siya sa kanyang kondo, dumiretso siya sa banyo. Hinubad niya ang bestidang puno ng mantsa, itinapon ito sa basurahan na tila isang basurang alaala. Hindi niya ito hahayaan na maging marka ng kanyang pagkatalo. Sa halip, ito ang magiging tanda ng kanyang muling pagbangon. Pumasok siya sa shower, hinayaan ng tubig na hugasan ng bawat bakas ng kahihiyan. Ngunit ang mga sugat sa puso ay hindi kayang hugasan ng tubig. Ang mga sugat na yon ay mangangailangan ng iba't ibang uri ng pagpapagaling. O, sa kasong ito, isang matinding pagbabalik ng nararapat. Pagkatapos niyang maligo, kinuha niya ang kanyang cellphone. Nag-scroll siya sa contacts list. Ang kanyang daliri ay huminto sa isang pangalan. Enzo. Ang tanging taong tapat sa kanya. Ang tanging taong nakakakita sa kanya. Hindi lang bilang isang CEO o bilang isang sari na nagpapanggap, kundi bilang Serena. Nagdial siya. Sa kabilang linya agad na sumagot si Enzo. Serena, saan ka? Ayos ka lang ba? Ang boses nito ay puno ng pag-aalala at may bahid ng galit na hindi nito itinatago. Nakaalis na ako, Enzo. Kalmado niyang sagot. Ngunit ang lamig sa kanyang tinig ay nagpapakita ng matinding damdamin. Tapos na ang pagsubok. Bigo siya. Narinig niya ang malalim na paghinga ni Enzo. Alam ko, nakita ko ang nangyari. Kung hindi lang ako nagpipigil, matagal ko nang sinugod ang Rafael na yan. Pati na ang nanay niya. Huwag kang mag-alala. Hindi na kailangan, sabi ni Serena. Hindi na sila karapat-dapat sa anumang emosyon. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya. Ihanda mo na ang plano B, Enzo. Ituloy natin ang kasal. Nagulat si Enzo. Ang kasal? Serena, anong ibig mong sabihin? Ang kasal. Ang engrandeng kasal na pinaplano nila. Ito ang magiging entablado ko. Paliwanag niya. Ang kanyang tinig ay mas matatag kaysa kailanman. Gagamitin ko ang kanilang sariling laro laban sa kanila. Ipakikita ko sa kanila kung sino talaga si Sari. Ipakikita ko sa kanila ang halaga ng dignidad na kanilang niyurakan. Narinig ni Serena ang pagtawa ni Enzo, isang tawang may halong paghanga at galit. Nakahanda na ang lahat, Serena, mula pa noon. Hindi ko sila inalisan ng tingin simula pa nang magsimula ang pagpapanggap mo. Alam ko na darating ang araw na ito. Kailangan ko ang lahat ng impormasyon tungkol sa Dominguez Group. Ang bawat detalye ng kanilang utang, ng kanilang mga kumpanya, ng kanilang pakikipag-ugnayan sa Maris Uno. Gusto kong malaman kung gaano sila kadesperado. Utos ni Serena. Nai-ready ko na ang lahat at alam ko na ang bawat galaw nila. Pati na ang tungkol sa Maris Uno contract. Hindi nila alam na ikaw ang CEO. Sagot ni Enzo. Ang kanyang boses ay tila isang profesional na tagaplano ng labanan. At mayroon akong mas magandang alok mula sa aming kumpanya, ang Alcantara Holdings, para sa kanila. Isang alok na hindi nila kayang tanggihan kung wala lang sa kanila ang kanilang pagmamataas. Ngumiti si Serena. Isang nangiting hindi na puno ng sakit, kundi ng paghihiganti. Mabuti. Sisiguraduhin nating matatandaan nila ang araw na ito. Sisiguraduhin nating magkakaroon sila ng kasal na hinding-hindi nila malilimutan. Nakatulala si Rafael sa kanyang sariling refleksyon. Sa salamin, ang kanyang tuxedo ay perpektong suot. Ang kanyang buhok ay maayos, ngunit ang kanyang mga mata ay walang kinang. Hindi pa rin maalis sa kanyang isipan ang nangyari kagabi
sa engagement party. Ang mukha ni Serena, ang mantsa ng alak sa bestida nito, at ang kanyang katahimikan. Nakaramdam siya ng matinding pagsisisi. Bakit hindi niya ito ipinagtanggol? Bakit hindi niya nagawang tumayo para sa babaeng mahal niya? Ngunit sa bawat pagsisisi, may kasunod na pagdadahilan. Si Mama, ang mga utang ng kumpanya, ang kinabukasan nila. Para rin naman daw ito sa kanila ni Serena, sa kanilang pamilya. Paulit-ulit niyang tinawagan si Serena mula kagabi, ngunit hindi ito sumasagot. Nag-text din siya, humihingi ng tawad, nagpapaliwanag. Walang tugon. Isang malamig na kaba ang kumalat sa kanyang dibdib. Natatatakot siya. Natatakot na baka tuluyan na siyang iwan ni Serena. Rafael, tapos ka na ba riyan? Malapit na tayong umalis. Ang sigaw ni Doña Mercedes mula sa ibaba. Ang tinig ng kanyang ina ay puno ng pagkasabik. Ngayon na ang araw ng kasal. Ang araw kung kailan magiging Dominguez si Serena. At ang araw kung kailan, sa wakas, mapipirmahan ang kontrata sa Marisuno. Napailing si Rafael, hindi ito maaaring maging ganito. Maiintindihan din siya ni Serena. Kapag naging asawa na niya ito, kapag nalagpasan na nila ang lahat ng problema sa kumpanya, ipapakita niya rito ang kanyang tunay na pagmamahal. Bubuhayin niya ang pagmamahal na sa tingin niya ay pansamantalang natabunan lang ng mga pagsubok. Para rin ito sa kinabukasan namin. Bulong niya sa sarili, pinipilit paniwalain ang kanyang sarili sa kasinungalingan. Ito ang kanyang mantra, ang kanyang depensa, laban sa lumalaking pagkakasala sa kanyang puso. Bumaba siya, sinalubong ng kanyang ina na nakangiti. Napakagwapo ng anak ko. Ngayon, ang Marisuno contract na lang ang kailangan natin at magiging perpekto na ang lahat. Napakunot ang noo ni Rafael. Ma, hindi pa rin po sumasagot si Serena. Ngumiti lang si Doña Mercedes. Hayaan mo siya. Nagtatampo lang yan. Alam mo naman ang mga babae. Saka, nasa simbahan na ang lahat ng bisita. Hindi niya kayang hindi sumipot. May bahid ng pagbabanta sa huling pahayag ng ginang na tila nagpapahiwatig na may hawak ito kay Serena. Habang papunta sila sa simbahan, hindi mapakali si Rafael. Ang dami niyang text kay Serena na walang reply. Ilang beses na niyang tinawagan. Bakit hindi ito sumasagot? Lumalaki ang kaba sa kanyang dibdib. Paano kung umalis na nga ito? Nang makarating sila sa simbahan, nakita niya ang mga bisita, ang mga pamilyar na mukha. Ang lahat ay nakangiti, excited, nagbubulungan. Ang lahat ay naghihintay sa kanilang kasal. Naglakad siya patungo sa altar. Ang kanyang puso ay kumakaba. Ang simbahan ay napuno ng mga puting bulaklak. Ang bawat detalye ay perpekto. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako sa dulo ng aisle kung saan dapat lilitaw si Serena. Lumipas ang ilang minuto. Naghihintay. Nagbubulungan na ang mga bisita. Nagsimula na ang pamilya Dominguez na maging balisa. Walang Serena. Ang kaba ni Rafael ay nagiging matinding takot. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula kay Serena. Agad niyang binuksan. Walang laman ng text, kundi 4 na salita. See you at the altar. Isang malaking buntong hininga ng kaluwagan ang pinakawalan ni Rafael. Isang ngamang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Nandyan pala si Serena. Hindi siya iniwan. Nagtatampo lang ito. Ang lahat ng kanyang takot ay biglang nawala. Napalitan ng panibagong pag-asa. Humanda na siya. Handang-handa na siyang salubungin ang kanyang asawa. Handang-handa na siyang ipagtanggol ito, iparamdam ang kanyang pagmamahal. Ngayon na ang simula ng kanilang bagong buhay. Ang alam lang niya, nasa loob na ng simbahan si Serena. At doon, sa altar, magiging perpekto ang lahat. Nakasandal si Enzo Alcantara sa kanyang swivel chair. Ang kanyang mga mata
ay nakapako sa malaking monitor sa kanyang opisina. Hindi ito ordinaryong araw. Ang screen ay nagpapakita ng real-time newsfeed at social media updates na may kaugnayan sa Dominguez Group. Ang bawat tweet, bawat balita, bawat spekulasyon ay maingat na minomonitor. Sir Enzo, handa na po ang lahat ng dokumento. Isang tawag lang ni Miss Villaverde at pwede na nating i-activate ang contingency plan. Ang sabi ng kanyang personal assistant, si Sarah, na nakatayo sa tabi niya. Mabuti. Kalmado niyang sagot. Ngunit ang kanyang loob ay kumukulo. Hindi niya malimutan ang mukha ni Serena kagabi. Ang sakit sa mga mata nito, ang dignidad na niyurakan. Gusto niyang sugurin si Rafael at ang pamilya nito, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ito ang laban ni Serena. At siya, bilang kanyang matalik na kaibigan at kasangga, ay kailangan lang manatili sa likod, handang sumuporta. Naalala niya ang unang beses niyang nakilala si Serena sa university. Siya, isang ambisyosong business student, at si Serena, na kahit lumaki sa probinsya ay may talino at pananaw na walang kapantay. Mula noon, naging malapit silang magkaibigan. Nakita niya ang bawat pangarap ni Serena, ang bawat paghihirap, at ang matinding pagmamahal nito sa kanyang lolo Celso at sa mga aral nito. Alam niya ang pangako ni Serena sa kanyang lolo, ang maghanap ng taong magmamahal sa kanya ng totoo, hindi dahil sa estado. Kaya nang sabihin ni Serena ang plano nitong magpanggap bilang isang simpleng project manager para subukan si Rafael, siya ang unang sumuporta. Ngunit sa puso niya, may kaunting pag-aalinlangan. Alam niyang hindi ito magiging madali. At ngayon, nagkatotoo ang kanyang kinatatakutan. Tumingin siya sa isang lumang litrato sa kanyang mesa. Siya at si Serena nakangiti sa isang graduation picture. Napakabata pa nila noon, puno ng pangarap. Ngayon, ang mga pangarap na yon ay sinisira ng katotohanan. Sir, may update po sa Dominguez Group, sabi ni Sarah. Ang kanilang stock prices ay patuloy na bumababa at may bali-balita na malapit na silang mag-declare ng bankruptcy kung hindi nila makukuha ang Maris Uno contract. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Enzo. Isang nangangiting hindi masaya, kundi mapanakit. Alam niya ang lahat ng ito. Siya ang nagbigay ng mga clues sa financial markets upang lalong masira ang tiwala ng publiko sa Dominguez Group. Siya ang nag-udyok sa kanyang network ng mga investor na unti-unting lumayo. Kung gayon, oras na. Bulong niya sa sarili. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial. Ito ang kanyang abogado. Attorney Ramirez, kumpirmahin mo sa akin na ang lahat ng legal na dokumento para sa pag-transfer ng Maris Uno contract sa Alcantara Holdings ay nakadraft na at ang press release ay handa na rin. Opo, Sir Enzo, lahat ay nakaayon. Sa isang salita lang ni Miss Villaverde. Babagsak ang Dominguez Empire. Hindi sila makakalaban. Lahat ng loopholes ay naisecure na namin. Naglakad si Enzo patungo sa malaking bintana ng kanyang opisina. Tinatanaw ang skyline ng Alabang. Ang mansyon ng mga Dominguez ay nakikita mula sa kanyang pwesto. Tila isang maliit na bahay manika. Ang mga ilaw sa simbahan ay nagniningning, nagbabalita ng isang kasalan. Oras na para magbayad, Dominguez, bulong niya. Hindi lang ito para kay Serena, kundi para sa lahat ng mga taong inaapakan ng mga Dominguez. At siya, bilang isang tagamasid na naghanda ng matagal, ay handang-handa ng itumba ang kanilang imperyo. Kasama ang babaeng matagal na niyang hinahangaan at lihim na minamahal. Ang tunog ng alarm clock ay hindi kailangan. Gising na si Serena Villaverde bago pa man ito tumunog. Hindi ito ang umaga ng isang babaeng ikakasal. Ito ang umaga ng isang CEO na haharap sa pinakamalaking laban ng kanyang buhay. Nakaupo siya sa kanyang dining table, hindi nakasuot ng wedding dress,
kundi isang dark navy blue pantsuit na pinasadya. Ang tela ay malambot ngunit matatag, sumasalamin sa kanyang pagkatao. Sa harapan niya ay hindi bouquet ng bulaklak, kundi isang stack ng mga legal na dokumento, financial reports, at isang detalyadong timeline ng mga pangyayari. "Good morning, Miss Villaverde." Ang boses ni Attorney Ramirez, ang kanyang legal counsel, mula sa speaker ng kanyang laptop. Nakaredy na po ang lahat. Ang press conference ay nakaschedule na. Ang mga financial analysts ay alam na ang kanilang gagawin. At ang notification sa stock exchange ay mayroong delayed release hanggang sa matapos ang announcement ninyo. "Mabuti." Kalmado niyang sagot habang umiinom ng kape. Ang kanyang tinig ay walang bahid ng nerbiyos. Ang sakit at galit ay matagal nang napalitan ng isang malamig na profesionalismo. "Gusto kong malaman ang bawat detalye. Walang pwedeng makalusot." Sinuri niya ang bawat linya ng kontrata ng Marisuno sa Dominguez Group. Nakita niya ang mga butas, ang mga clause na nagpapahintulot sa pagwawakas ng kasunduan sa ilalim ng unforeseen circumstances o breach of trust. Hindi alam ng mga Dominguez na ang buong kontratang iyon ay dinisenyo upang maging flexible at mapunta sa panig ng Maris Uno. Siya mismo ang nag-utos sa legal team na gawin iyon bilang bahagi ng kanyang test kay Rafael. "Kumusta ang security?" tanong niya. "Assured po, walang makakapasok sa venue na hindi namin ine-expect. At ang aming team ay nakahanda na sa loob ng simbahan. Nakakalat." Sagot ng kanyang head of security. Napanood niya ang video ng nangyari sa engagement party. Ang mukha ni Doña Mercedes, ang mantsa ng alak, at ang walang imik na pagtalikod ni Rafael. Walang emosyon siyang pinanood. Isang paalala ito kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. Hindi para sa paghihiganti, kundi para sa dignidad. "Serena." Ang boses ni Enzo mula sa kabilang linya. Sa isa pang tawag sa kanyang telepono. "Sigurado ka na ba talaga dito? Hindi pa huli ang lahat para umatras. Walang masama sa pag-atras kung masyado nang masakit." "Hindi ako aatras, Enzo." Sagot niya. Ang kanyang tingin ay nakapako sa salamin, nakikita ang sarili. Hindi na ang sari na inapi. Hindi na ang Serena na nagpapanggap, kundi ang tunay na Serena Villaverde. Ang sakit na naramdaman ko ay naging gasolina. Hindi ko ito hahayaan na mawala ng walang saysay. "Mabuti. Ang Alcantara Holdings ay handa na. Ang aming legal team ay nakahanda ring harapin ang anumang countermeasures na maaaring gawin ng Dominguez Group," paliwanag ni Enzo. At ang press ay naghihintay na ng isang malaking balita. May narinig na silang bulungan. Handa na silang sumambulat. Tumayo si Serena. Tiningnan niya ang kanyang reflection. Isang matatag na babae, may matalim na tingin, at isang puso na matagal nang gumaling mula sa mga sugat. Isinara niya ang kanyang laptop. Kinumpirma niya ang kanyang appointment sa makeup artist na kanyang kinontrata, hindi para sa isang kasalan, kundi para sa isang public appearance. Ngayon ang araw kung kailan matatapos ang lahat ng kasinungalingan, ang araw kung kailan ang katotohanan ay isa sa buhay. Ang mga bisita ay nagbubulungan na sa loob ng simbahan. Lumipas ang 5 minuto, pagkatapos ay 10, 15 minuto. Ang pamilya Dominguez ay halatang balisa. Si Rafael ay nakatayo sa altar. Ang kanyang tuxedo ay tila sumisikip sa kanya. Ang kanyang noo ay pinawisan. Ang mga bulungan ay lumalakas, na parang mga alon na humahampas sa kanyang panginginig. Si Doña Mercedes ay pilit nang ngumingiti, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Sa bawat segundong lumilipas, ang kanyang pagiging kalmado ay unti-unting nawawala. Nasaan na ba ang babaeng yon? Bulong niya kay Rafael. Ang kanyang boses ay tila isang lason. "Sabihin mo sa kanya, hindi pwedeng hindi siya sumipot. Nakakahiya tayo." "Ma, tinawagan ko na siya. Hindi niya sinasagot." Halos pasigaw na sagot ni Rafael. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Ang kanyang pag-asa,
na kanina ay mataas dahil sa text ni Serena, ay unti-unting nagiging abo. Sa labas ng simbahan, isang itim na SUV ang huminto. Ang mga security personnel ay mabilis na nagbukas ng daan. At pagkatapos, lumabas si Serena Villaverde, hindi sa isang puting wedding gown, kundi sa kanyang dark navy blue power suit. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos, ang kanyang makeup ay simple ngunit elegante, at ang kanyang mga mata ay nagniningning ng isang matinding kapangyarihan. Walang bakas ng sari na inapi. Ito ang CEO. Naglakad siya ng dahan-dahan patungo sa simbahang puno ng mga nagtatakang mukha. Ang bawat hakbang niya ay tila may tugtog ng tambol. Ang mga mata ng mga bisita ay nakapako sa kanya, nagtatanong. Nang makarating siya sa dulo ng aisle, lahat ng bulungan ay biglang tumigil. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa buong simbahan. Ang lahat ng mata ay nasa kanya. Naglakad siya patungo sa altar, hindi bilang isang ikakasal, kundi bilang isang may-ari ng entablado. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatitig kay Rafael. Pagkatapos ay kay Doña Mercedes. Walang emosyon, walang awa. Nang makarating siya sa gitna, sa pagitan ni Rafael at ng pari, humarap siya sa mga bisita. Kinuha niya ang mikropono mula sa altar. Magandang umaga sa inyong lahat. Simula niya. Ang kanyang boses ay malinaw at malakas, kumalat sa buong simbahan. Nagpapasalamat ako sa inyong pagdalo sa espesyal na araw na ito. Gayunpaman, meron akong isang mahalagang anunsyo na kailangan kong gawin na hindi maihihiwalay sa selebrasyon na ito. Nagkaroon ng bulungan, naguluhan ng lahat. Si Rafael ay nakatingin kay Serena. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at takot. Si Doña Mercedes ay nakatayo. Ang kanyang mukha ay namumutla. Tila may masamang kutob. Sa loob ng ilang buwan, ako, si Serena Villaverde, ay nagpanggap bilang si Sari, isang simpleng project manager ng Maris Uno Innovations. Patuloy niya, ang kanyang mga mata ay nakapako kay Doña Mercedes. Ginawa ko ito upang subukan ang katotohanan ng pagmamahal ng lalaking aking mapapangasawa. Isang malakas na ugong ang kumalat sa buong simbahan. Nagulat ang lahat. Si Rafael ay namutla. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Si Doña Mercedes ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa takot. Sa kasamaang palad, patuloy ni Serena, ang kanyang boses ay nanatiling matatag. Ang pagsubok na ito ay nabigo. Ang pagmamahal na aking hinahangad ay hindi matatag. At ang dignidad na aking pinahahalagahan ay niyurakan. Nagsimulang magsalita si Rafael. Serena, ano ang sinasabi mo? Ngunit hindi niya ito pinansin. Nais kong ipaalam sa inyong lahat na ako ang chairman at CEO ng Maris Uno Innovations. Anunsyo niya, ang kanyang tinig ay nagtataglay ng buong kapangyarihan. Ang parehong Maris Uno Innovations na may hawak ng isang estratehikong kontrata na nagkakahalaga ng 60 bilyong piso sa Dominguez Group. Ang kontratang inaasahan ng pamilya Dominguez upang maibangon ang kanilang kumpanyang nalulugi. Ang shock ay kumalat sa mukha ng bawat Dominguez. Ang kanilang mukha ay namutla. Ang kanilang mga mata ay lumaki sa pagkabigla at takot. Si Doña Mercedes ay halos himatayin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanilang lihim, ang kanilang kahinaan ay nabunyag sa harap ng lahat. Dahil sa paglabag sa tiwala at sa patuloy na pang-aalipusta sa aking pagkatao at sa aking dignidad, formal kong ipinapahayag ang pagwawakas ng kontrata sa pagitan ng Maris Uno Innovations at Dominguez Group dito mismo. Sa araw ng kasal na ito, deklarasyon ni Serena, ang kanyang boses ay tila hatol. Ang tunog ng pagbagsak ng baso mula sa kamay ni Doña Mercedes ang tanging narinig. Ang kanyang mukha ay puno ng galit, sakit, at pagkabigo. At bilang huling pahayag, dagdag ni Serena, tumingin siya kay Rafael. Ang kanyang mga mata ay malamig.
Opisyal ko ring kinakansela ang kasal na ito. Hindi ako magpapakasal sa isang lalaking hindi kayang panindigan ang babaeng mahal niya. Ang simbahan ay napuno ng ingay, mga bulungan, at mga hiyawan. Bumaling siya kay Rafael na nakatayo lang, namumutla, ang kanyang mga mata ay walang katinuan. At sa halip na sa isang kumpanya na walang integridad, patuloy ni Serena, ang kanyang tinig ay tumaas. Ang Maris Uno Innovations ay lilipat ng partnership sa Alcantara Holdings, isang kumpanyang pinamamahalaan ng isang lalaking may tunay na prinsipyo at paggalang. Sa sandaling iyon, pumasok si Enzo Alcantara sa simbahan. Nakasuot ng isang makisig na suit, ang kanyang mga mata ay nakapako kay Serena. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Nakatayo siya sa tabi ni Serena, handang sumuporta. Si Rafael ay nakatayo lang, tila isang bato. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang babaeng mahal niya, ang kumpanyang kanyang inaasahan, ang kanyang kinabukasan, lahat ay nawala sa isang iglap. Nagsimula na ang pagtatapos. Narinig ni Rafael ang bawat salita ni Serena. Hindi ito nagsasalita, ngunit ang kanyang pagkatao ay tila sinasampal siya ng paulit-ulit. Ang ingay sa simbahan ay lumabo, naging isang malayo at hindi maintindihang ugong. Tanging ang boses ni Serena, ang malinaw na naririnig sa kanyang isipan, paulit-ulit, tulad ng isang sirang plaka. Ako ang chairman at CEO ng Marisuno Innovations. Walang integridad. Kinakansela ko ang kasal na ito. Lilipat ng partnership sa Alcantara Holdings. Gumuho ang kanyang mundo sa isang iglap. Ang babaeng minamahal niya, ang babaeng pinayagan niyang apihin, ay ang mismong nagmamay-ari ng susi sa kanilang kaligtasan. At sa kanyang kahinaan at takot, ibinigay niya ang susi sa kaaway. Napatingin siya kay Doña Mercedes, ang kanyang ina, na kanina ay puno ng pagmamataas, ay nakaupo na ngayon sa bangko. Ang muka ay putlang-putla. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi. Hindi sa lungkot, kundi sa galit at matinding kabiguan. Ang Dominguez Empire ay nagtatapos. Naramdaman niya ang mga tingin ng lahat ng bisita. Mga tingin ng awa, mga tingin ng paghamak. Ang mga taong dati bumabati sa kanya ng may paggalang ay ngayon ay tila nakikita siyang isang kaawa-awang tanga. Lumapit sa kanya si Enzo, ang lalaking dati kaibigan niya. Ngayon, isa na itong kalaban. Pasensya na, Rafael. Malalim ang tinig ni Enzo. Pero kailangan kong gawin ito, hindi lang para kay Serena, kundi para sa tama. Hindi sumagot si Rafael. Wala siyang masabi. Ang kanyang bibig ay parang napako. Naglakad papalayo si Serena at Enzo, nag-iiwan sa kanya sa gitna ng sirang pangarap, ng nawasak na kasal, at ng nalalapit na pagbagsak ng kanilang pamilya. Hindi niya ito hinabol. Wala siyang lakas. Ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa lupa. Narinig niya ang kanyang ama, si Don Ricardo Dominguez, na umiyak sa tabi ni Doña Mercedes. Mercedes, ano ang ginawa mo? Bakit mo tinrato ang Serena na yon ng ganoon? Hindi ko alam. Hindi ko alam na siya ang CEO. Pinagtatawanan niya lang tayo. Halos pasigaw na sagot ni Doña Mercedes. Ang kanyang boses ay puno ng histerya. Ang mga pulis at mga abogado ay nagsimulang magdatingan. Ang mga Dominguez ay kinu-question na tungkol sa kanilang mga utang, tungkol sa mga illegal na transaksyon na sinubukan nilang itago. Ang dating marangyang kasal ay naging isang pinangyarihan ng krimen. Pinikit ni Rafael ang kanyang mga mata. Naalala niya ang mga salita ni Serena. Ang kailangan ko ay proteksyon. Ang kailangan ko ay panindigan mo ako. Kahit minsan lang. Isang beses lang. Isang beses lang sana niya pinili si Serena kaysa sa takot niya sa kanyang ina at sa yaman. Isang beses lang sana niya ipinagtanggol ang babaeng mahal niya. Ngayon, huli na ang lahat. Naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang balikat
Si Sofia, ang kanyang kapatid na babae na ang mga mata ay puno ng lungkot. Kuya, bakit? Bakit mo hinayaan mangyari ito? Hindi siya sumagot. Hindi niya alam. Ang presyo ng kanyang katahimikan ay napakamahal. Ito ang kanyang pamilya. Ito ang kanyang pag-ibig. Ito ang kanyang buong mundo. At lahat ay nawala. Tiningnan niya ang altar, ang mga puting bulaklak, ang mga kandila. Ang lahat ay nakasaksi sa kanyang pagkatalo. Si Rafael Dominguez, ang tagapagmana ng isang malaking pangalan, ay ngayon ay isa ng taong walang-wala. Nawalan ng pagmamahal, nawalan ng dignidad, at nawalan ng kinabukasan. Ang kanyang mata ay nakapako sa exit ng simbahan, kung saan huling nakita si Serena. Wala na siya roon. Tanging ang bakas ng kanyang kapangyarihan at ang alaala ng kanyang matinding paghatol ang nananatili. At sa alaala na yon, nabubuhay si Rafael sa pinakamatinding pagsisisi. Ang simoy ng hangin sa Cebu ay sariwa at puno ng amoy ng alat ng dagat, naiiba sa amoy ng sementong alabang. Nakatayo si Serena sa dalampasigan. Ang kanyang mga paa ay nakasawsaw sa malamig na tubig. Hindi na siya nakasuot ng power suit, kundi isang simpleng puting damit, malaya at umaalon sa hangin. Ang kanyang buhok ay maluwag na nakalugay, hinahayaan itong hagkan ng hangin. Sa kanyang kamay ay may hawak siyang isang kumpol ng sariwang sampagwita, ang paboritong bulaklak ng kanyang lolo Celso. Lumakad siya ng dahan-dahan patungo sa isang lumang bangka, ang Serenidad, na pinagdausan niya ng maraming oras kasama ang kanyang lolo. Ito ang bangka na nagdala sa kanila ng maraming isda, ng maraming tawa, at ng maraming aral sa buhay. Lolo, bulong niya, ang kanyang boses ay tila sinasama sa bawat alon na humahampas sa dalampasigan. Nandito na po ako. Tupad na ang pangako ko. Naalala niya ang mga salita ng kanyang lolo. Serena, ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasa kung gaano karami ang hawak niya, kundi nasa kung gaano katatag ang kanyang puso at kung gaano kadalisay ang kanyang kaluluwa. Huwag kang magpapalinlang sa panlabas na anyo. At higit sa lahat, mahalin mo ang sarili mo dahil ikaw lang ang makakapagtanggol sa sarili mo. Maraming beses siyang nasaktan, maraming beses siyang nagduda, ngunit sa huli, pinili niya ang dignidad, pinili niya ang sarili niya. Dahan-dahan niyang inihulog ang mga sampagita sa dagat, hinayaan itong lumutang at dalhin ng alon. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi, hindi ng lungkot, kundi ng kapayapaan. Ito ang ngiti ng isang babaeng malaya, isang babaeng natuto sa kanyang mga karanasan, at isang babaeng handang magmahal muli, ngunit sa tamang paraan. Sa hindi kalayuan, nakita niya si Enzo, nakatayo sa ilalim ng isang puno ng niyog. Nakasuot ito ng simpleng puting t-shirt at shorts. Ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang bulsa. Pinagmamasdan siya. Hindi ito lumapit. Hindi ito nagsalita. Alam nito na kailangan niya ng sarili niyang sandali. Nang matapos siyang magdasal, lumingon si Serena kay Enzo. Ngumiti siya. Isang tunay at maluwag na ngiti. Ang kanyang puso ay magaan. Ang sakit ay naglaho na, napalitan ng pag-asa. Lumakad siya patungo kay Enzo. Salamat, Enzo, sabi niya nang makalapit. Salamat sa lahat. Ngumiti si Enzo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pag-unawa. Hindi mo kailangan magpasalamat, Serena. Ginawa ko lang ang nararapat. Ang tunay na nagpapanalo sa laban na ito ay ikaw, ang iyong lakas, ang iyong dignidad. Anong plano mo ngayon? Tanong ni Enzo. Ang kanyang boses ay malumanay. Tumingin si Serena sa malawak na dagat, sa abot tanaw kung saan nagtatagpo ang langit at tubig. Uuwi ako dito sa Cebu. Magpapahinga, magpapagaling. At pagkatapos, hindi ko pa alam, Pero sigurado ako, anumang mangyari,
meron akong mga aral na baon. Kung ganoon, sabi ni Enzo, dahan-dahang lumapit. Kung handa ka na, Serena. Handa akong sumama sa'yo. Handa akong isulat ang isang bagong kwento kasama ka. Isang kwento na puno ng kapayapaan, paggalang at tunay na pagmamahal. Tumingin si Serena kay Enzo. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Walang paghuhusga, walang pagpapanggap, tanging pag-unawa at pagmamahal. Ito ang lalaking nanindigan para sa kanya. Ito ang lalaking nagpakita ng tunay na integridad. Kinuha niya ang kamay ni Enzo. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumapang sa palad nito. Baka, mahina niyang sagot, ang kanyang nangiti ay lumalim. Baka nga, Enzo. Sa ilalim ng mainit na araw ng Cebu, sa harap ng walang hanggang dagat, nagsimula ang isang bagong kabanata. Isang kwento ng pag-ibig na ipinanganak mula sa pagkasira, pinatibay ng dignidad at pinagmulan ng paggalang. Isang kwento na karapat-dapat isulat, isang kwento na karapat-dapat pakinggan. At dito nagtatapos ang kwento ni Serena, Rafael, at ang pagsisimula ng bagong kabanata kasama si Enzo. Sa aming mga minamahal na tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat liko at kabanata ng buhay ni Serena. Ang inyong presensya sa bawat pagtawa, pagluha, at bawat sandali ng tagumpay ay naging inspirasyon namin sa paghabi ng kwentong ito. Hindi naging madali ang paglalakbay na ito at ganoon din sa aming paglikha. Bawat salita, bawat eksena, at bawat emosyon ay isinulat ng may pagmamahal at pag-asa sa hangaring maipadama sa inyo ang lalim ng pagkatao at ang tunay na halaga ng dignidad. May mga sandaling kasama ninyo kaming nalungkot para kay Serena, nagalit sa kawalan ng katarungan. Ngunit higit sa lahat, umasa kami na darating ang araw ng kanyang pagbangon. Naway na ihatid namin ang mensahe na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang kayamanan o estado sa buhay, kundi sa kanyang dignidad, integridad, at kakayahang magmahal ng totoo. Na ang pag-ibig ay nangangailangan ng respeto at na ang pinakamahalagang pagmamahal ay ang pagmamahal sa sarili na siyang nagbibigay lakas upang harapin ang bawat pagsubok. Ang pagpapatawad ay nagsisimula sa pagtanggap ng sarili at pagpapahalaga sa ating sariling halaga. Inaanyayahan namin kayong ibahagi ang inyong mga saloobin at damdamin. Anong bahagi ng kwento ang tumatak sa inyong puso? Anong aral ang inyong napulot? Ang inyong mga komento ang aming magiging inspirasyon at patunay na ang kwentong ito ay umantig sa inyong mga puso. Maraming salamat muli sa inyong pagiging bahagi ng paglalakbay na ito. Sana'y patuloy nating isabuhay ang kwento ng pag-asa, pagmamahal, at dignidad hanggang sa muli naming pagtatagpo.